Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ako ay nagagalak dahil sa muli magsasama-sama po tayo na magpupuri at magpapasalamat sa Diyos na ito. Alam niyo po, ang Diyos na ito ay napakabuti po sa atin, di po ba? Isang linggo po tayong iningatan na kung saan ay tinugon ng ating mga dalangin. Bagamat nakakaranas po tayo paminsan-minsan ng iba't ibang suliranin, but still, ang Diyos na ito ay naroon upang patuloy po tayong samahan at tulungan. Kaya hindi natin maiwasan na mapasalamatan ng Diyos na ito. At lalo na sa oras na ito, binigyan tayo ng oras, panahon na kung saan ay papupurihan natin siya, pasasalamatan natin siya. Marahil, maging ang ating mga kapatid na nasa malayong bansa, kasama po natin sila sa ngayon upang pakinggan po ang mensahe ng Diyos at kasama natin sila sa gawaing tulad nito. Kasi alam niyo po, sa panahon natin ngayon, na narito pa rin po tayo sa panahon ng pandemya, ay patuloy po natin nadarama ang kabutihan ng Diyos dahil ang kanyang pag-iingat, alam niyo po, napaka-importante po nun. Dahil ang marami tayong pangamba na baka ilang saglit lang ay tayo ay pinsalain ng virus na ito. Pero alam niyo po ba na tayo, na kanyang mga anak, ay nagpapasalamat dahil alam natin na ang Diyos na ito ay patuloy po nag-iingat sa atin. Kaya hindi natin maiwasan na talagang patuloy natin papurihan at pasalamatan ang Diyos na ito. At sa araw na ito, sa ating pag-aaral maging ng kanyang mensahe, dalangin ko po nawa sa mensaheng ito ay makamit po natin ang isang aral o katuroan na kung saan ay magpapalakas ng ating mga espiritu na sa ganun patuloy po tayong makapaglingkod sa Panginoon maging sa gitna po ng iba't ibang suliranin at kahirapan man o anumang mga pangyayari sa ating kapaligiran, di po ba? Pero bago po tayo dumako sa ating aralin o pag-aaral ng salita ng Diyos, inaayayahan ko pong tayo po ay dumako sa isang panalangin at tumingi po tayo ng gabay sa Diyos na ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito dahil sa inyong kabutihan sa amin. Ginising niyo po kami na may mabuting kalusugan, O Lord, at salamat sa isang linggo na kung saan hindi niyo po kami pinabayaan. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay dumadalangin nawa sa aming pag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo po kami, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng pangunawa. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Na sa ganon, O Lord, makita namin ang iyong mensahe at mailagay namin ito sa aming mga buhay upang patuloy po kaming mamuhay na nakalulugod sa iyo, maging sa gitna ng ganitong pandemyang ito o mga pangyayari na hindi po kanais-nais sa aming paligid. Lord, gabayan niyo po kami, O God. Nawa, ikaw po ang matanyag at aming maitaas sa aming kalagitnaan. At ayan niyo, Panginoon, na bigyan ka namin ng papuri at parangal. Dahil ito po ang karapat-dapat na ibigay sa iyo. Ano man po aming kalikuan, nagawa, kamalian, Lord, sa oras na ito, humingi po kami ng kapatawaran. Nais namin, Panginoon, na haharap kami sa iyo, Panginoon, na malinis ang aming puso na sa ganun kami naman po iyong mapagpala. Kaya ito, Diyos, sa aming pag-aaral na ito, ititiwala po namin ang lahat sa iyo at nawa, O Diyos, ang mensaheng ito ay magpapatibay po sa amin nang sa ganon, makapamuhay po kami na may kabanalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen. Praise. Thank God. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pagbabasa ng ating mga talata na ating pong pag-aaralan. Ito po ay makikita natin sa aklat po ng 1 Peter chapter 4 verses 12 to 19. Samahan niyo po ako kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po at sabay-sabay po natin basahin ang mga talatang ito. Ito po, ang verse 12, ito po yung sinasabi niya, My dear friend, do not be surprised at the painful test you are suffering, as though something unusual were happening to you. 13. Rather, be glad that you are sharing Christ's suffering, so that you may be full of joy when His glory is revealed. 14. Happy are you if you are insulted because you are Christ followers. This means that the glorious Spirit, the Spirit of God, is resting in you. 15. If you suffer
It must not be because you are a murderer or thief or a criminal or a meddler in other people's affairs. 16. However, if you suffer because you are Christians, don't be ashamed of it, but thank God that you bear Christ's name. 17. The time has come for judgment to begin, and God's own people are the first to be judged. If it starts with us, how will it end with those who do not believe the good news from God? As the scripture says, it is difficult for good people to be saved. What then will become of godless sinners? 19. So then, those who suffer because it is God's will for them should, by their good actions, trust themselves completely to their Creator, who always keep His promise. Praise God! Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong Be Steadfast in Suffering. Okay? Nawa sa ating pagtalakay na ito ay makita natin kung bakit po ganito ang aking titulo. Tiningnan ko po ang ibig sabihin ng steadfast. Ito po sinasabi niya, staying the same for a long time, not changing or losing purpose. If someone is steadfast in something that they are doing, they are convinced that what they are doing is right, and they refuse to change it or to give up. Yan po ibig sabihin. Kumbaga, matatag kayo dyan, mananatili kayo sa inyong kalalagyan, kung ano man inyong kalalagayan dyan, dahil hindi nyo nais na mawala kung anong purpose kung bakit kayo nariyan. Okay? At dito rin po ay nakita ko rin po yung word na suffering dito sa ating pag-uusapan. Alam niyo po, ang sinasabi nga po rito, the word suffered, suffering, and suffering occur at least 15 times. Dito po sa ating pag-uusapan na ito. Sabi niya, suffering and glory often appear together in the epistles. Parehas po silang makikita rito sa kasulatang ito. As an encouragement for believers to look ahead in faith. Kaya po ito inilagay rin, maging matatag kayo sa mga sufferings, ay parang it is an encouragement for the believers to look ahead in faith to the completion of their salvation at the return of Christ. Yan po ang aklat na ito. Alam niyo po ba, ang isa sa layunin kung bakit isinulat po ang aklat na ito ay sa kadahilanan, ang pangunahing layunin ng sulat nito ay palakasin ang loob ng mga sinulatan niya. Nino? Ni Apostle Peter. Sabi niya, sapagkat dumaranas sa mga ito ng matinding pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ito mga Christian na ito, nagdaranas po ng matinding pagtitiis at paghihirap. Sila po ay nagdaranas nito bilang isang mananampalataya. Sabi niya, ipinagugunita sa kanila ng sumulat ni Peter, ipinagugunita sa kanila ng sumulat ang magandang balita ni Jesucristo. Sinabi niya ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoong Hesus na magdudulot sa kanila ng pag-asa. Parang sinasabi niya na kung kayo man ay nagdaranas sa ngayon na matinding hirap, iba't ibang suliranin, tandaan nyo, ang Panginoong Hesus na ito ay meron tayong pag-asa. Ito po yung sinasabi ng sulat nito. Dahil dito, dapat nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Ito lamang ay isang pagsubok. Bukod dito, sila'y gagantimpalaan sa araw na mahayag si Kristo. Ngayon, makikita natin na talaga ang sulat na ito ay isang encouragement doon sa mga mananampalataya na nagdaranas mo ng sari-saring paghihirap, pagdurusa sa kanilang kalalagayan bilang mga mananampalataya. Alam niyo po, di ba? Parang ang pagtingnan natin, pag inaral po natin ang mensaheng ito, para bang ang
pagiging Kristiyano ay kaagipan na po natin na maranasan po ang mga pagsubok, pagtitiis sa hirap na ito. Okay? Alam niyo po ba, during that time, ang sabi nga, ano po yung occasion? Ito noong 1864, gusto ko lang pong itong ibigay, no? One of the most significant dates for the church is in the first century. On this day, much of Rome burned to the ground, perhaps at Nero's own hand. But the event provided fuel to the already suspect opinion of the many Christians in Rome. Nagkaroon po ng malaking sunog doon po sa Roma. Pero alam niyo po ba, ito po yung nag-udyok at kung saan ay magkaroon po ng desisyon at magkaroon po ng persecution doon sa mga Kristiyano dahil sila po ang napagbibintangan, ang mga Kristiyano po that time. Alam niyo po ba itong si Nero, ito po yung pinakamatinding nag-persecute sa mga Kristiyano doon sa kanilang kapanahunan. Sabi niya, Neronian persecution began at this time in which Christians were thrown to the lions and dogs. Tinatapon po sila doon sa mga lions and dogs. Sabi niya, mutilated by gladiators. And then ano pa? And let on fire on post in Nero's garden to provide light for his evening meals. Biro mo, ginagawa lang po niyang pang-ilaw ang mga sinusunog na mga mananampalataya sa kanyang garden. Ganito po katindi that time sa kapanahunan ng mga Kristiyanong ito. Alam niyo po, kung tayo marahil na roon, hindi ko lang alam kung ano pang nating gagawin, di po ba? Sa tindi ng hirap na dinaranas ng mga Kristiyano that time. Pero alam niyo po, ito si Apostle Peter, ay gumawa po siya ng liham na nagpapalakas po ng loob ng mga Kristiyano. Dahil nais niyang malaman nila na may pag-asa kayo. Yung tumawag sa inyo, yung nagpakilala sa inyo, yung tinanggap ninyong Lord and Savior na si Jesus ay magbibigay ng pag-asa. Dahil muli siyang magbabalik upang kayo ay bigyan ng kagalakan. Yung po ang gusto niyang maiparating dito sa Kristiyano. At marahil, marami pa pong suliranin ang mga Kristiyano noong unang kapanahonan. Maaaring sa kanilang community, ay nagkaroon po ng pagbabago sila. Kung sila dati noon ay nakikisama po sa mga gawaing hindi makadiyos, nung makilala po nila si Jesus, ay medyo naging iba po. Kung halimbawa ay nasanay po sila sa pandaraya, panlilinlang, paglalasing, o anumang mga gawain na hindi nakalulugod sa Diyos, ay biglang nagbago, ay yun po naging problema marahil nila. Kung kaya doon ay nagkaroon po sila ng kahirapan and suffering difficulties, ayon din doon po sa kanilang lugar. Kaya nga po sila ay nagkalat. At dahil dito, nung malaman po ni Apostle Peter na ganito po nangyari sa mga mananampalatayang ito, ay kanya pong sinulatan upang sila po ay palakasin ng loob, manatili sa Panginoon, dahil merong pag-asa. Yung kanilang pagtanggap kay Kristo as Lord and Savior, ay hindi po mawawala ng kabuluhan, hindi po ba? Kaya nga po rito, sa ating pag-aaralan, na ito po yung binagyan ko ng titulo na Be Steadfast in Suffering. Why? Bakit ba kailangan manatili tayo rito? At dito po sa ating pag-aaralan ay meron po tayong 4 na puntos na pag-aaralan kung bakit dapat tayong manatili doon sa ating suffering, difficulties, at anumang mga suliranin pa sa atin bilang mga Kristiyano. Pag-usapan po natin. Okay. Number 1. Be steadfast, for there is joy with God's glory revealed. Ito po yung unang puntos na nais ko pong ibigay doon sa ating pag-usapan. Bakit nga dapat tayong maging steadfast dito sa mga suffering na mararanasan ng mga mananampalataya? Sabi ko nga, be steadfast, for there is joy when God's glory revealed. Kung titingnan po natin ang ating talata na ating pong pinakateksto, ay ganito po sinasabi sa verse 12. My dear friends, do not be surprised at the painful test you are suffering. Yun po sabi ni Apostle Peter. Mga kaibigan, huwag kayong masurpresa doon sa mga kahirapan o sakit na inyong nararanasan. Sabi niya, as though something unusual were happening to you. Ano para bang kakaiba? Uy, bakit nagkaroon tayo ng ganitong kalalagayan? Kung kailan tayo naging mananampalataya, dumating ito sa atin ang mga bagay na ito, parang unusual, kakaiba.
abnormal ito para sa atin. So sabi niya, pero kung tignan natin, katunayan ang mga ganitong pangyayari, hindi po siya abnormal. Ito po isang normal. Kasi kaya nga sabi ni Apostle Peter, don't be surprised. Parang sinasabi na natin na talagang may darating na ganyang pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. And then, sa 13, titignan po natin yung talata, rather, be glad that you are sharing Christ's suffering. Sinabi niya, kung kayo ay nagdaranas ng ganito, salit tingnan niyo ito. Kayo ay nakikibahagi doon sa paghihirap ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, katunayan, talaga namang meron ganong pangyayari, di po ba? Ang Panginoong Yesus, nakita po ng mga mananampalataya kung paano po ito nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus, di ba? Sobrang hirap. Ang Panginoong Yesus man ay hindi na nakaligtas doon sa mga suffering. Maging nung siya po ay nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Marami po siyang hinarap doon ng mga kung saan ay talagang ang pang-insulto at kung anong mga sinasabi sa kanya as being God. Pero alam niyo po, Panginoon, talagang nananatili po siyang humble sa kanyang kalalagayan. Ito po, ang dami niyo pong sinuffer ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, kung kayo mga mananampalataya, ang sinasabi ni Apostle Peter doon sa na kanyang sinusulatan, kung nangyayari man ito sa inyo, nakikibahagi lamang kayo sa suffering na dinanas ng ating Panginoon. Bakit? Alam niyo ba? Sabi niya, so that you may be full of joy when His glory is revealed. Ngayon, sa kanyang pagdumating yung kaluwalhatian, mahayag ang kaluwalhatian ng God na ito, alam niyo, mararanasan niyo doon yung walang hanggang kagalakan. When you say God's glory revealed, ito po kasi po yung sinasabi niya na yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pagbabalik. Alam niyo po nga tayo, naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoon, di ba? At sabi doon niya, pag dumating yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, ay makikita ninyo yung kanyang kaluwalhatian. Makikita ninyo kung sino ang Diyos na ito na talaga nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Marahil ito, sinasabi niya, ito yung mukhaan ninyo, makikita ang Diyos na ito. Yung kanyang kaningningan, yung kanyang kaluwalhatian, makikita niyo po ito. Imagine niyo po ang inyong manlilikha na ito ay makikita po natin, di po ba? Maging tayo marahil siguro, no? Kung tayo man po ay nagdaranas ngayon ng paghihirap, pero pag sinabi sa atin, gaano ba katagal ang iyong paghihirap na dinaranas sa ngayon? Na kung saan darating ang panahon, makikita niyo yung manlilikha ninyo. Imagine po, ini-imagine ko siguro, no? Ano kaya ang makikita natin? Yung kanyang kaluwalhatian, sabi niya, yung kanyang nagliliwanag na ito, kaluwalhatian. Alam niyo po, ang Panginoong Yesus, sa lahat sa kanyang pagbabalik, ay may inihanda po sa atin. Ito yung pinakamagandang inihanda niya sa atin. Isang tahanan na kung saan ay punong-puno ng kagalakan. Alam niyo po, kung titingnan natin yung Revelation, yung kung sakaling maranasan po natin ngayon na, no? O di kaya yung pagbabalik ng ating Panginoon, alam niyo po, napakaganda ng lugar na kanyang na-prepare para sa atin upang mapuno po tayo ng kagalakan. Yung Revelation chapter 21 verse 4. Kasi sabi niya doon sa tahanan niya o sa kanyang lugar na pagdadalan sa atin ay ganito. He will wipe away all tears from their eyes. Sabi niya, wala nang pagluha. Imagine niyo, no? Nakita na natin yung glory ng God na ito, yung doon sa kanyang second coming. Kikita natin. Tapos sabi niya, there will be no more death. Wala nang death. Sabi niya, no more grief or crying or pain. Wala na yun. Yung mga sakit na yan, wala na. And then, all things have disappeared. Etong mga nararanasan nyo ngayon, wala na yan. Magiging maayos na at maganda na inyong kalalagayan. So, mapupuno kayo ng kagalakan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya napakagandang inspirasyon po ito, no? Yung panghihikayat ni Apostle Peter doon sa kapanahunan ng mga mananampalataya na biglang nabago yung kanilang pamumuhay. Na dati, nung wala silang pagkakilala sa Diyos na ito, ay may galak sila dahil nakikisama po sila sa mga unbelievers.
namumuhay sila na kung saan ay kahit labag ang kanilang ginagawa sa Diyos nito, pero sa kanila ay nagsasama-sama sila at nagagalak. Pero nakilala nila ang Panginoon. Aba, teka, mukhang mali. Hindi ito ang mga gawain na karapat-dapat sa Diyos. Bigla po silang umiwalay at dito na po nila naranasan ang mga persecution. Alam niyo po, that time, ang mga mananampalataya po ay hindi po talaga na nakaligtas sa mga ganitong kahirapan, mga pangyayari na nangyayari. Lalo na po noon na may mga namuno sa daigdig na mga pangyayari na talagang mabagsik. Parang laban ba sila sa mga mananampalataya? Mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, parang laban sila. Alam mo po, doon sa mga Roman Emperor na nanungkulan, aba, napakabagsik. At isa nga po rito si Nero. Marami po siyang pinapatayin ng mga mananampalataya. Grabe po ang mga dinanas ng mga mananampalataya. And even sa, siguro, marahil ang kahirapan na dinanas din nito ng mga mananampalataya na pinapayon ni Apostle Peter ay sa kanilang community, no? Na bigla sila nagkaroon ng pagbabago ng style ng kanilang pamumuhay. Dati marunong sila makisama, mabuti man yun, o masama, nakikisama sila, okay sila, magkaakbay pa nga eh. Pero nung nakilala nila si Kristo, ay naiba na. Kaya nagkaroon po ito ng pagbabago sa kanilang buhay. Naranasan po nila ngayon yung mga pag-uusig at mga pandalait. Pero sabi niya ni Peter, huwag kayong mag-alala. Kung kayo man ay napipersecute dahil sa inyong pagiging matuwid, so be it. Darating ang Panginoon. At pag nakita niyo yung glory niya, ma-reveal ito, talagang lahat ng inyong paghihirap na dinanas ng unang panahon ay mawawala yan. Yung inyong mga pagluwa dahil sa kahirapan, papahirin ng Diyos ang ganyang pagluwa. Kaya sa atin, mga mananampalataya sa ngayon, di po ba? Marami na rin tayong suliranin. Marahil hindi naman katulad ng sa panahon noon. Pero ngayon, nakakaranas din po tayo ng paghihirap. Pero alam niyo po, ang payo pa rin sa atin, manatili tayo sa Diyos na ito. Huwag tayong tumalikod. Alam mo, darating po ang panahon na lulubusin ng Diyos ang kanyang pinasimulan sa atin. Di po ba? Yan po yung Diyos natin na nagmahal sa atin. Kaya nga, ang Diyos na ito ay talagang nag-suffer para sa atin. So, be steadfast. Tayo, for there is joy when God's glory revealed. Yung glory revealed na darating, ito po yung second coming niya na makikita natin ang kanyang kalwalhatian. Okay? Dahil alam niyo po, itong mga trials na ito, hindi po ito surprise. Hindi po ito unusual. Hindi po ito abnormal. Normal po ito sa ating mga mananampalataya. Praise God. Dahil dito ay patuloy rin po tayong tinuturuan ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Okay? Pangalawa, nais ko pong ibigay bakit ba kailangan manatili tayong maging matatag sa gitna ng mga sufferings na ito, even persecution na sinasabi natin. Dito po sa ating talata ay ganito kasing sinasabi. Kaya binigyan po ito ng pangalawang puntos na be steadfast, for the Spirit of God rest on you. Madin nyo sabi kasi sa verse 14, happy are you if you are insulted because you are Christ followers. Yun yung sinasabi ko. Alam niyo po, ang mga Kristiyano noon ay iniinsulto, tinutuya, mga mananampalataya. Pero wala naman ligtas, maging ating Panginoong Hesus, di po ba, ay tinuya. Ngayon, sabi niya rito, this means that the glorious Spirit, the Spirit of God, is resting in you. Pero alam niyo po, ang Espiritu nga ng Diyos ay nananahasan sa atin. Sabi niya po sa Peter, doon sa mananampalataya, huwag kayong magulumihanan sa pang-insulto na yan dahil sa kayo ay tagasunod ni Kristo, mga pandalait. Alam niyo, itong glorious Spirit na ito ng Diyos, parang gusto niyo ipakita. Alam niyo ba, nananahan sa inyo? Kung atin po tinignan, ang Spirit na ito, nananahan sa atin, ay nagbibigay po ito ng comfort. Di po ba? Even, at alam niyo po, ang Spirit na ito ay kailangan nakikita po yung bunga nito sa atin.
na kung saan ay para manatili tayo doon at makita talaga sa atin na tayo nga po ay talagang mananampalataya. Parang itong gusto sabihin ni Apostle Peter, ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo, nananahan sa inyo. Dapat sa halip na kayo ay magulumihanan, sa halip na kayo ay mawala ng pag-asa, sa halip na kayo ay magulo ang manlupaypay sa inyong kalalagayan, be still. Be steadfast. Alam niyo, Espiritu ng Diyos ay nandiyan sa inyo na dapat maipakita ninyo ito sa mundong ito. Tingnan niyo po yung Galatians. Ano po ba ang binubunga ng Galatians na ito? Galatians chapter 5, verse 19. Titingnan na natin ha. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Ito po kung ang wala ang Espiritu ng Diyos ay ganito po ang ating kalalagayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpukulam, pagkapuo sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos at pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkakainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, kasi noong unang panahon marahil, ang mga Kristiyanong ito ay ganito po ang kanilang gawain. Kaya okay po sila sa kanilang samahan, sa kanilang community. Pero nung nagkaroon po sila ng pagkakilala sa Diyos na ito, ay nabago. At ang pagbabago na ito ay dahil doon sa pananahan ng banal na Espiritu. Dapat ito po ay makita talaga sa mga mananampalataya. Di po ba? Ito po ang sinasabi. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kung tayo ay mga mananampalataya, makita sa atin dapat ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Parang sinasabi ni Apostle Peter, kung kayo mananampalataya, sa halip na kayo ay magreklamo, magmukmok, hindi kaya manlupaypay, dapat makita to sa inyo. Ipakita nyo doon sa mga umuusig sa inyo, doon sa mga nanlalait sa inyo. Ito kayo, talagang nagkaroon ng changes, hindi tulad ng unang panahon na wala kayong Espiritu ng Diyos. Ang kanilang ginagawa na pangsanglibutan ay ginagawa nyo rin. Kaya nagkaroon ng pagbabago. O ito kayo ngayon, nilalait kayo dahil tagasunod kayo ni Kristo. So, sabi niya, dapat makita ito sa inyo. Kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang dami dapat na mapakita. Kasi sabi niya, the Spirit of God is resting on you. Dapat kayo magalak. Kung kayo iniinsulto, dahil kayo tagasunod ni Kristo. Para sinasabi niya, hindi nila alam, yung Espiritu ng Diyos ay nasa inyo, na kung saan ay kaya nang gumawa ng mabuti. Hindi na kayo pwedeng sumabay sa gawain nila, na kung saan ang mga gawain ito ay labag doon sa nais ng Diyos. So sa halip na kayo ay tumalikod, umalis, bumalik sa inyong pananampalataya muli, at wag na niyong gawin ang gusto ng Diyos, wag. Be steadfast, for the Spirit of God rest on you. Sabi dun sa verse 14, dun sa talata na ating pinag-uusapan. Alam niyo po, pag sabi nga, ang Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos na ito, ay nagbibigay po sa atin ng comfort. Imagine niyo po yan, yan ay binibigay sa atin. So therefore, para tayong dahilan para umalis tayo. Kung tayo man po ay nagdaranas, meron po tayong backup, meron po tayong suporta, meron po tayong power na pagtagumpayan ang lahat ng ito. Ito ngayon po natin ang sa pangatlo natin na pag-uusapan. Ang tanong muli ay why we should be steadfast in suffering. Pangatlo, be steadfast as for you bear Christ's name. Be steadfast as for you bear Christ's name. Kumbaga dito ay dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi dun sa verse 15, if you suffer, it must not be because you are a murderer, a thief, or a criminal,
or a meddler in other people's affairs. Kung kayo man ay nagsasuffer, sabi ni Apostle Peter doon sa mga mananampalataya, dapat hindi daw sa kayo ay mamamatay tao, kayo ay magnanakaw, kayo ay kriminal, kayo ay pakialamero sa buhay na may buhay. Dapat hindi kayo doon na involved. Kung kayo ay mananampalataya, dapat wala kayo doon. Eh ngayon, kung kayo ay nagsasuffer dahil doon, sa kayo ay mamamatay tao, kayo ay mga magnanakaw, kayo isang kriminal, pakialamero sa buhay na may buhay, marahil, ibig sabihin ni Peter doon sa mga mananampalataya, eh dapat nga lang sa inyo yan. Dapat talaga mangyari sa inyo na mag-suffer kayo sa ganyang kalalagayan. Pero ang sinasabi rito ni Apostle Peter sa 16, however, if you suffer because you are a Christian, kung kayo ay nagsasuffer dahil kayo ay Kristiyano, don't be ashamed of it. Dapat hindi kayo nahiya. But thank God that you bear Christ's name. Salip, magpasalamat kayo. Imagine niyo po, dala-dala niyo ang pangalan ni Kristo. Alam niyo po ba, when you say bear Christ's name, ay yun ang tinatawag ng mga mananampalataya ni Kristo. Ay dapat, kung tayo man ay nagsasuffer, pero kung ginagawa naman natin ay mga kasalanan na kung saan ay labag talaga sa gusto ng Diyos, ay maging kriminal ka, pakialamero ka, magnanakaw ka, ay huwag ka magreklamo kung dapat ka nagsasuffer sa inyong kagagawan. Pero alam niyo rito, ang sinasabi ni Apostle Peter doon sa mananampalataya, kung kayo man ay nagdaranas ng iba't ibang suliranin, pagsubok, kahirapan, na kung saan ay dahil doon sa kayo ay Kristiyano, huwag kayong mahiya. Kasi pag kinakahiyan ninyo ang pagiging Kristiyano, di parang pinapakahiya rin ninyo si Christ, di po ba? Sabi niya, pero sa halip, be thank God. Dahil dalhin niyo ang pangalan ni Kristo. Representative tayo rito ni Kristo sa mundong ito. Dapat alam niyo yan. Diba? Ngayon, kung dala natin ang pangalan ng Diyos, parang ang ibig sabihin nito ay, kung tayo dala natin, when we who bear the name of God, tayo ay witness. Dapat tayong witness at dapat natin ipakita sa kanila, our God is truly God. Yan po dapat eh. Dahil kilala natin siya. Kilala natin ang ating Diyos. Alam natin kung sino siya. Dapat ipakilala natin ito na siya talaga ay Diyos. Diyos na mga Diyos. At walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Di ba? Yan ang pangalan natin eh. Ngayon, kung siya ang ating Diyos, eh dapat makita ito sa ating mga buhay. Dinideklara ng ating buhay kung anong klase tayo ng mananampalataya. Meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos. At tayo ay kapamilya ng Diyos. Di po ba? Pamilya tayo ng Diyos. Ngayon, paano natin ipinapakita ang ating buhay bilang makadiyos? Bilang tao, merong Diyos. Dapat pakita na natin na merong pag-ibig sa ating mga puso. Di po ba? Marunong tayong magmahal. Marunong tayong umunawa. Marunong tayong tumulong. Okay? Napakaraming bagay ang dapat natin maipakita kung tayo nga talaga ay may Diyos. At idinideklara dapat ng ating buhay na tayo nga ay makadiyos. Marunong tayong manalangin. Marunong tayong makibagay sa mga tao na kung saan ay wala pang pagkakilala sa Diyos. Dapat ipakita natin yan. Dala-dala po natin ang pangalan. Representative po tayo ng Diyos dito sa mundo. Kaya nga, huwag tayo mahiya kung sabi natin Kristiyano. Alam niyo po, noong unang panahon, nilalait-lait po yung mga Kristiyano. Marahil doon sa kanilang kapanahunan, ay talagang nilalait-lait ang mga Kristiyano, hinahamak-hamak ang mga Kristiyano. Dahil alam niyo po, ang mga Kristiyano, sabi nga nila, parang walang alam. Kasi nga, ang Kristiyano ay humble. Di po ba? Dahil sa kanilang pagiging mababang loob, napapagbibintangan sila, siguro wala sila isip ito. Biro mo, marunong umanawa. Ay, ang mundo, hindi po marunong umunawa yan eh. Di po ba? Ano ipinapakita ng mundo? Kapag sila ay napinsala, o kaya sila ay may kaaway, gumanti ka.
lumabang ka. Pero mga mananampalataya po na mayroong Kristo o Diyos sa kanilang puso, ay hindi po ganun eh. Iniutos nga po, mahalin natin ang ating kaaway. Kakaiba po siya, pabaliktad po siya eh. Kaya nga, kung tayo may hinahamak sa ganitong kalalagayan, huwag tayong mahiya. Imagine niyo po ang mga Kristiyano na ito, marunong manalangin, na samantala ang mundong ito, ay hindi po ito ang kanilang style ng buhay. Manalangin. Lalo na po sa oras ng pagkain, di po ba? Tapos nasa lantad kayong kalalagayan sa mga restaurant o anumang lugar na po sanay napakaraming tao. Kahit mga Kristiyano, baka minsan nahiya pa pong manalangin yan eh. Hindi mo pa tuloy malaman kung ito ay Kristiyano o hindi. Marami mga pagkakataon ng mga Kristiyano ay parang sila po ay mga secret ng mga Kristiyano. Pero dapat hindi po ganon. Etong si Apostle Peter ay pinapayuhan niya yung mga mananampalataya noon. Kung talagang kayo ay Kristiyano, ipakita nyo yan. Huwag kayong mahiya. Ipakita ninyo na ang Diyos ninyo ay totoong Diyos. Kung kayo ay marunong, kung kayo ay talagang may Diyos na totoo, dapat maging matibay kayo sa anumang larangan o sa inyong mga pinagdaraanan. Dahil alam niyo ang Diyos na ito ay tutulong sa inyo. Ang Diyos na ito ay makapangyarihan. Dapat makita sa ating buhay na ang Diyos na ito ay makapangyarihan. Katulad noon, dumaranas po sila ng paghihirap at pagsubok. Di po ba? Dapat maging matatag kayo. Parang gusto niya, ideklara ng inyong buhay na meron kayong Diyos. Makapangyarihan. Be steadfast. Alam niyo yung pangalan ni Kristo na sa inyo. Paano kung kayo makikita na lupaypay? Parang walang pag-asa. Paano niyo mapapakita ito? Paano nila masasabi nga kayo nga ay may Diyos sa buhay ninyo kung tayo mismo ay hindi natin maipakita? Di po ba? Kaya mga Kristiyano, kaya ang ganda po ng mga payo dito ni Apostle Peter eh. Steadfast tayo. Dahil dala natin ang pangalan ng Panginoong Yesus, ipakita natin kung sino ang Diyos na ito. Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagbigay, ang Diyos na maunawain, ang Diyos na mapagkalinga. Napakaraming bagay po kung paano natin ipapakita sa ating buhay ang Diyos na ito. Dapat ideklara lang po ng ating buhay na ito. Hindi po secret. Dapat ilantad po natin kung ano tayo. Ganito rin na sinasabi ni Apostle Peter doon sa mga mananampalataya. Ilantad nyo kung ano kayo. Pakita nyo. Kung kayo man ay nagdaranas ng ganyang paghihirap, pakita nyo ang inyong katsagaan. Ang inyong pagharap sa ito. Ang pagharap ninyo sa mga suliranin na may katatagan. May Diyos kayo eh. May hinihintay kayo. May makapangyarihan kayo yung Diyos na dapat magligtas. Dito ba? Yan po ang pangatlo natin. Sabi nga kasi nga, if you suffer, it must not be because you are a murderer, or a thief, or a criminal, meddler in other people's affairs. Dapat hindi ganon. Huwag nating ipakita kaya tayo nagsasuffer dahil sa ating mga kamalian at kasalanan. Bagkos, ipakita natin na tayo nga ay mayroong Diyos, anak ng Diyos, kapamilya ng Diyos. Ilantad natin ito. At sa ganun makita nila na totoo nga tayong Kristiyano. Okay? Number 4. Ito po, ang nais kong ibigay. The last. Why we should be steadfast in suffering. Be steadfast, for God is trustworthy. Mapagkakatiwalaan ba ang Diyos natin, mga kapatid? Yes. Dahil ang Diyos natin ay matapat at totoo. Di po ba? Hindi siya nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Sabi niya, sa 19 verse 19, the last na ito ang ating verses na ating pong pinakateksto ay sabi niya, sa 19, so then, those who suffer because it is God's will for them should, by their good action, trust themselves completely to their Creator who always keep His promise. Kung nagsasuffer man tayo dahil doon sa kalooban ng Panginoon, manatili po tayo, manghawakan po tayo. Alam niyo po, ang Diyos na ito ay mayroong mga pangako. Napakaraming pong pangako. He will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga pangako, ang kanyang pangako ay talagang mapanghahawakan natin. Kasi nga, Diyos siya eh.
He is an immutable God. Ngayon, kung ano man po ang pinagdaraanan natin, manatili po tayo. Imagine nyo po sa 1 Corinthians 13, sabi niya, hindi naman kayo bibigyan ng mga suliranin na hindi nyo kaya. Di po ba? Imagine nyo na, hindi kayo bibigyan yan na hindi nyo kaya. Salip, manatili kayo dyan. Alam nyo po, dahil ang Diyos na ito ay magbabalik. Gusto niya pong ipakita yung kanyang kaluwalhatian sa atin. So therefore, ano man pong pinagdaraanan, para sinasabi niya dyan sa mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostle Peter, manatili kayo. Alam niyo yung Diyos na nangako sa inyo ng pagliligtas, magkakaroon niya ng katuparan, hindi yan magbabago. Kasi ang Diyos na yan, He is an immutable God. Hindi siya marunong magsinungaling. Kaya sabi niya, will always keep His promise. Wala naman pong ibang honest na ngayon. Wala na pong ibang matapat ngayon na dapat natin pagkatiwalaan, kundi ang Diyos na ito. Opo, marami siyang pangako. Kaya nga po, madalas ko lagi itong sinasabi na aking nabasa sa isang aklat na merong 7,000 promises ang God na ito na pwede natin panghawakan. Okay? Kung wala tayo, sabi niya, manghingi kayo at kayo ating bibigyan. Hanapin niyo ako at masusumpungan siya. Di po ba? Yan po yung sa aklat ng Mateo, makikita natin yung mga ganyang pangako. Unahin ninyo, ako, at ipagkakalob ko ang inyong mga pangangailangan. Napakarami pong pangako ang Diyos dito. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya no, mga kapatid, ngayon, kung atin lang po nakikita ang ating kalagayan ngayon, marahil, alam niyo po, sa ngayon, kay mananampalataya, kay hindi mananampalataya, ay naapektuhan po ng pandemyang ito. Pagising pa lang sa umaga, sino pinoproblema natin, o maring iniisip natin, paano aming kakanin muli, paano ang aming hanap buhay, o business, ang aming kalusugan na ito, na maring isang araw, maapektuhan kami nito, ng pandemic na ito. Alam niyo po, napakabigat po ngayon ng pangyayari kapag tayo po ay naapektuhan po ng virus na ito. Hindi po siya biro-biro. Imagine niyo po, wala siyang pinipili. Kay mananampalataya o hindi mananampalataya ay pwede po maapektuhan. Nangangamba tayo. Lalabas lang ng bahay, may pangamba na po tayo. Imagine niyo po, pag nakikita ko nga po na ang bawat isa sa atin ay may mask, may shield, alam niyo po, iniisip ko, pare-pare tayong diskumpiyado eh. Baka ikaw meron o ako meron. Di po ba? Napakahirap po ng ating dinaranas ngayon sa ganitong kapanahon. Pero magpasalamat po tayo sa Diyos na ito. Katulad ng unang panahon, marami po mga Kristiyano rin ang nagdanas ng hirap, ng mga testing, trials, persecution dahil sa kanilang pananampalataya. But still, ito si Apostle Peter ay pinapayuhan sila, manatili kayo sa Diyos na yan, huwag kayong tatalikod dyan, magpatuloy kayo, maglingkod sa Diyos na yan dahil meron siyang pangako at ang kanyang pangako ay tutuparin niya. Anong kanyang pangako? Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, hindi ka bibigyan ng mga suliranin na hindi mo kaya. Sa halip ko hindi mo kaya, tutulungan ka ng Diyos na ito. Kung wala ka, humingi ka sa Diyos na ito at bibigyan ka. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo ang Diyos na ito. Kung kailangan mo ng pangangailangan, unahin mo siya. Napakarami siguro. Sabi ko nga, more than 7,000 promises. At marahil lang iba, alam po, mas marami pa. But then, isa naman po ang nais natin sa ngayon. Patuloy po tayo magtiwala sa Diyos na ito. Dahil ang Diyos na ito ay mapagkakatiwalaan. Di po ba? Yan po ang Diyos natin eh. Yan ang Diyos na tumawag sa atin. Noong unang panahon, yung mga mananampalataya noon na nagdanas din ng hirap, siya pa rin po yung Diyos noon na tumawag sa kanila. Laranin po natin, sabagat ang Diyos na ito, He is the same yesterday, today, and forever. Okay. Ngayon mga kapatid, balikan po natin ating mga pinag-aralan. Sa panahon ng paghihirap, ano mang klaseng kahirapan ang ating dinaranas? Maring ating physical, ang ating paligid, naapektuhan tayo. Lahat marami, naapektuhan tayo ng mga iba't ibang suliranin at tayo pinanghihinaan ng loob.
Itong sulat ni Apostle Peter doon sa mga mananampalataya ay binibigyan niya po ito ng lakas ng loob upang magpatuloy. Dahil napagaganda ng plano rito ng Diyos. Dapat makita nila kung paano sila iniligtas ng Diyos na ito, kung paano nag-alay ito ng buhay sa kanila. Maging sa atin sa gayon, paano ito nag-alay at paano niya tayo kinahabagan. At ngayon ay niragaluhan tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat hindi po ito, makita po natin ito para pahalaga natin. Ngayon, kung nagdaranas man tayo ng kahirapan, pagsubok, dapat hindi po ito dahilan para tayo tumalikod, umalis sa Diyos na ito at mamuhay ng malayo sa Diyos. But instead, we must be steadfast. Why should we be steadfast? Number one, ating pinag-aralan, be steadfast, for there is joy when God's glory revealed. Be steadfast. Manatili tayo, maging matatag tayo. Trials man, o kung ano-ano mang klase yan, alam nyo po, hindi yan for sorpresa, at hindi po yan bago. Posible mangyari sa atin. Maging kung tayo man po ay pagiging isang matuwid, pwede po rin yung mangyari dahil meron po mga plano at nais na iparating sa atin ng Diyos na ito. Tandaan po natin, meron pong tao sa isang Bible na isang maayos na tao, matuwid na tao na sinasabi ng Biblia na ito ay si Job. Pero alam niyo po, nanatili po ang tao ito sa Panginoon. Okay? Be steadfast, for there is joy when God's glory revealed. Pangalawa, ito po, be steadfast, for the Spirit of God rest on you. Nasa atin ang banal na Espiritu, na dapat ito po ang inspirasyon natin para manatili po tayo sa Diyos na ito. He is our comforter. Yan po ang Diyos na ito. Number 3, sabi niya, be steadfast, for you bear Christ's name. Dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo ang representante ng Diyos dito sa lupa. Kaya dapat ipakita natin, ideklara natin na tayo nga ay sa Diyos na ito at tayo'y anak ng Diyos. Ipakita ito ng ating buhay na punong-puno ng pagmamahal. And the last, be steadfast, for God is trustworthy. Dapat maging matatag tayo sa ating mga pinagdaraanan, sapagkat napakaraming pangako ang Diyos na pwede natin panghawakan na ating mapagkakatiwalaan. Kung tayo sa gitna ng pagsuliranin, pagsubok, meron tayong Diyos na malalapitan na hindi po niya tayo itataboy. Tutulugan po tayo ng Diyos na ito. Hindi niya po tayo pababayaan. Napakagandang pangako po yan para sa atin bilang kanyang mga anak. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa umagang ito, yung ating kasama sa gawain sa ngayon, dapat maging inspirasyon po natin ito, no? Kung tayo man po ay nasa gitna ng ganitong kalalagayan, lalo na po nagdaranas ngayon ng karamdaman mismo, nasa panik po ng karamdaman, sana marinig po nila ito. Meron Diyos. May pag-asa. Maging matatag lang po tayo. And continue to pray. Huwag po natin kaya napatuloy po tayong manalangin sa Diyos na ito. Alam niyo po, ang Diyos na ito ay ang Diyos na ito ay tumutugon ng ating mga dalangin. Hindi po siya bingi. Sumasagot po siya. Kaya ipagkatiwala po natin ang kanyang, ipagkatiwala natin doon sa 1 Peter 5:7. Sabi niya, ipagkatiwala natin ang ating mga kabalisahan sa Diyos nito, sapagkat siya ang kumukupkop sa atin. Yan ang Diyos natin. Imagine niyo po yan, ha? And therefore, dapat po tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Sabi rito, nowadays, maybe we are facing different kind of difficulties and sufferings, but don't lose hope. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Lagi tayo may pag-asa. Alam niyo bakit? Buhay ang Diyos natin eh. Hindi naman siya patay na Diyos. Buhay na Diyos at ito pa yung totoong Diyos. May kakayahang duminig ng ating dalangin at laan pa. He is willing and able to answer our prayer. Yung po ang Diyos natin, okay? Sabi niya, for the one who called it, He is faithful. Na kung saan siya tumawag sa atin ay faithful siya. He promised us that He will never leave us nor forsake us.
As people of God, we must be ready and willing to face this suffering for God's glory. Alam niyo po, every time na malalagpasan natin to, naninindigan tayo kung anong ating pinagdaraanan, alam niyo po, napaparangalan ang Diyos na ito. You are truly the Son of God. You are truly my children. Pwede niya sabihin sa atin. Diba, napakaganda, saya ng Panginoon. Imagine niyo ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos ay naninindigan sa sabi ng Diyos, talagang ikaw na ang anak ko. Mga kapatid, no? Gawin natin itong inspirasyon. Gawin natin ito na ating pinaka-tuntunin na kung saan, kung tayo nga ay mananampalataya, harapin natin. Maging matatag tayo. Dahil may kasama tayo. Isang Diyos na makapangyarihan. Kaya, salamat mga kapatid sa inyong pakikibahagi sa gawain ito. At ang dalangin ko po na nawa, patuloy po kayong ingatan, gabayan ng ating Panginoon at maging inyong pangangailangan ay patuloy pong katagpuin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na ito ay sadyang mabuti sa atin. Kaya purihin natin siya. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat muli dahil sa inyong kabutihan. Panginoon, nakita namin ang inyong mga pangako. Nalaman namin na marami kayong pangako sa amin, O God, na kaya niyong isagawa ito sa amin, O Lord. Panginoon, salamat po sa mensahe na nagbigay rin po sa amin ng kalakasang espiritual. At nawa, patuloy po kaming dumadalangin na ingatan niyo po kami, Panginoon, lalo na po sa kapanahonang ito, O God, na po sana ay marami kaming alinlangan, marami kaming pagdududa, kakaba-kaba kami sa aming paligid, O God, na baka ang pandemyang ito ay magkaroon na mapinsala kami nito, Lord. Panginoon, huwag niyo po kaming pabayaan na pinsalain ito, Lord, ng virus nito. Bagkos, Lord, ipagtanggol niyo po kami tiligtas dahil kayo lamang po may kakayahan na gawin ito. Lord, nagpapasalamat kami dahil yung mensahe ito ay naging inspirasyon po muli namin upang magpatuloy kami mamuhay na nakalulugod sa iyo. Dahil higit sa lahat, isa kang matatag at matibay na Diyos, totoo at buhay na Diyos, na kailanman hindi po nagbabago. Panginoon, ako po'y dumadalangin, maging ang sa aking para sa aking mga kapatiran na ito na narito po nakibahagi ng gawain ito. Lord, ano man po ang kanilang pinagdaraanan sa ngayon, gawin niyo po silang matatag, manatili sa iyo. Huwag niyo po ngayon sila na patuloy pong ilugmok o panghinaan ng loob. Dahil alam namin mayroon pong pag-asa sa iyo, O Diyos. Lord, dalangin ko po, patatagin niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Ano man po ang kanilang pangangailangan, O Lord, nawa kayo po ang patuloy na tumugon nito, material man o espiritual. Ano man po ang kanilang nais na marating at maabot, kayo rin po ang magsaayos, O Diyos. At nawa ang mga anak nyo ito o ang iglesia mo, Lord, ay patuloy nyo pong patatagin, Panginoon. Gamitin nyo po ang mga leaders, Panginoon, maging instrumento upang ang iyong iglesia ay maging malusog at matatag. Yan sa ganon, ay yung mga anak nito ay patuloy po makapagpuri at sumamba sa iyo. Lord, hayaan niyo po ang inyong mga anak na ito ay maging mabuti, Panginoon. Dahil sa kayo nga po ay mabuti. Bilang yung mga anak po, Diyos, maging instrumento rin po kami na patuloy namin ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Lord, sa oras na ito, patuloy rin po namin idinadalangin na ang aming bansa, kawaan niyo rin po, Panginoon. Alam niyo po ang nangyayari at nagaganap dito, O God. Kapamiminsala po ng virus na ito. Lord God, huwag niyo po ngayon na manatili ito. Nais namin, Panginoon, na maging maayos po muli ang aming kalalagayan at hindi po kami kakaba-kaba, O God, na kung saan ay maaari kaming pinsalain ng virus na ito. Lord, sa iyo lahat namin ito tinitiwala. Kahit kaawaan niyo po ang aming bansa, Panginoon, nawa ang mga naapektuhan din ng virus na ito, Lord, magkaroon po ng kagalingan, lalo na po ang aming mga kapatiran, sino man po sa aming mga kapatiran, ang mga naapektuhan nito, O Lord, manumbalik po ang kanilang kalakasan at kagalingan upang sila man po ay patuloy na makasamba at magpuri sa iyo. Lord God, salamat po, Panginoon, dahil nariyan ka na pwede naming lapitan. At dalangin namin ang aming bansa, patuloy niyo rin pong kaawaan, O God, ang aming mga leaders, O Lord, gamitin niyo rin po, Panginoon, upang itaguyod po ang aming bansa ng tama at maayos. Panginoon, sa inyo po namin lahat ito itinitiwala, dahil kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay, at hindi naman po kayo naapektuhan ng anumang pangyayari. Kaya maraming salamat, dahil kayo ang Diyos na nagpakilala sa amin ay isang totoong Diyos, buhay na Diyos.
higit sa lahat, may kakayahan at laang duminig ng aming mga dalangin. Kaya nga po sa umaga ito, nagpupuri kami dahil sadyang napakadakila niyo po, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, sa pansamantalang aming pag-iwalay, O Lord, dalangin po namin, ingatan niyo po kami, patuloy na gabayan, pangunahan sa lahat ng aming gagawin, at turuan kaming mamuhay na may kabanalan upang ang mundong ito ay makita nila kami nga po ay yung mga anak o God. At purihin ka, O Lord, sa iyong kapangyarihan at kadakilaan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen. And Amen. Praise God.